Good afternoon po. Good afternoon po ulit, sir. Sir, kukuha po sana kami, sir, ng advice kasi paano po kaya namin ma-address, sir, yung pag-i-issue po namin, sir, ng 2307. Since lahat po kasi ng expenses po namin, kasi na-tag po kami as top taxpayer po. So, nire-required po kami, sir, na lahat po ng goods and services po namin na 1% or 2%, lahat po ng bibilhin namin, sir, dapat po may corresponding po siya na 2307 regardless sa amount, sir. Kunyari, sir, yung traveling po namin, halimbawa, sir, sa gasoline, then sa mga bus fare, sir, resibo lang naman po. Hindi naman po kami makakapag-issue ng 2307, sir, kasi hindi rin naman po nila kabisado yun, sir. Ano kayo, madam? Top taxpayer o taxpayer account management program? TAMP. TAMP po, TAMP, sir. Opo. TAMP? MP, sir. TAMP. MP. TAMP. Opo. Tama? Opo. Opo, sir. Ano nakalagay dun sa TAMP na letter niyo, madam? Mag-withdraw daw ng 1% at 2%? Opo, opo. Lahat po, Ano sir, regardless sa... madam? Ano po? Ano date mo ng letter sa inyo, yung TAMP? Yung sa kasama na rin, yun, sir, yung sa letter of discrepancy po namin, sir, yung lahat po ng goods and services po namin, sir. Anong taxable period yun, madam? Ay, 2021 po, sir. 2021. Tapos Opo. sinabi sa inyo na TAMP daw kayo, required kayo mag-withdraw ng 1% at 2%. Mag-issue, sir, ng 2307, sir. Opo. Regardless, sir, sa amount po, sir. Kasi prino-protest din namin, sir, na parang minimal lang naman, sir, mga may expenses po kami, sir, na mga 50 pesos, 100 pesos, 200 Parang pesos. hindi allowed po yung expenses nyo due to non-withholding of 1% Opo, or opo, sir. Opo, opo. So, lahat po yun, sir. Pati donations, ganun po. yung mali po yung revenue officer. Kasi yung TAMP, Taxpayer Account Management Program natin or TAMP, hindi po siya equivalent sa TWA. Ang nagwi-withhold po ng 1% goods, 2% service ay only the top withholding agent or TWA. At ang TAMP, hindi siya parehas ng TWA, madam. Okay? Ang TAMP, ang ibig sabihin ng TAMP, meron ng specific revenue officer na naka-standby or nakatoka doon sa ating BIR tax compliance. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, required ka na mag-withhold ng 1% and 2%. Besides sa TAMP natin ay required kayo mag-EFPS. Tapos may specific revenue officer na naka-standby or nakatoka doon sa BIR tax compliance natin kung bumababa o tumataas. Pero hindi siya top withholding agent. Pwede nyo po i-cite yung legal basis ng RR 31-2020. RR, madam, RR 31-2020. Opo, sir. Copy po, sir. Then, kapag halimbawa man, sir, ginawa po kaming top TOP po, top po na withholding agent, sir. Susulatan po ba kami, sir, ng RDO, sir, na isab na po kami sa mga top taxpayer, sir? Or paano po ba namin malalaman, sir, kung Hindi, under madam. kami ng TAMP? Starting 2018, madam, because of powertrain law, ang notification ng top withholding agent natin ay dalawa na lang. Newspaper of general circulation, tsaka BIR website. Wala na pong letter from the RDO to confirm or to notify us or to include us as top withholding agent. So kung hindi ka nagbabasa ng newspaper, okay lang. BIR website. Kung hindi mo nakita sa BIR website pero kasama ka doon, top withholding agent ka pa rin. So pwede nyo i-check, madam, sa BIR website. Pakita ko po sa inyo kung saan siya tine-check. Sige po, sir. Dito po sa BIR website, pupunta lang po kayo. Nakakita BIR website. Punta na po kayo sa home ng BIR website para makita nyo kung top withholding agent kayo. Hindi. Baba lang po, scroll down. Tapos dito, top taxpayers. Top. Yan. Tapos top withholding agent. Ayan po, makikita nyo yung listahan ng top withholding agent. Starting, yan. Kung anong date. Pwede nyo po i-check dyan kung kasama kayo. Kung wala kayo dyan, hindi po kayo top withholding agent. Pero focus kayo doon sa sinabi ng revenue officer. Kung binigay sa inyo ng revenue officer na legal basis ay TAMP, for taxable period 2021, mali po yan. Kasi under po ng RR 31 natin, RR 31, 2020,
RR31 or RR30, madam? Kung na nagkakamali. 2020, ang top withholding agent natin ay based na sa gross sales ng sales tsaka purchases or expenses. Hindi na po based on TAM. Wala na po yung TAM natin. Hello po? Opo, sir. So kapag under kami po ng TAM, hindi po kami required po, sir, na mag... Tama Opo, po, sir. hindi kayo top withholding agent. Sa madaling salita, walang legal basis yung audit finding sa inyo na hindi kayo nakapag-withhold or disallowed yung expenses due to non-withholding because TAMP kayo. Mali po yun. Opo. Sige. Okay po. Thank you po, Wala sir. pong legal basis, madam, kasi nga ang TAMP, hindi po siya top withholding agent. Isa-cite niyo po yung legal basis natin, RR31 2020. Hanapin ko. Hanapin sa website. Nandito na tayo sa website eh. Dito po sa website. 2020, madam, revenue regulation. Nakikita dyan? RR31 or 30. Ito, madam, RR31 po. Tapos, tingnan niyo full text. Ayun o. May criteria, madam. Criteria sa selection ng top withholding agent. At hindi kasama ang top sa selection criteria ng top withholding agent. Ito po, madam. So, kung 2021 yung in-audit sa inyo, madam, effective na itong RR31 2020. So, legal basis nyo na to. Ayan po, may 12 million tayo based on gross sales tsaka or receipts or purchases natin. 12 million depends sa group natin. Nagets nyo, madam? Yes po. Opo, sir. Nakuha ko po, sir. Sir, So, tapos wala kapag pong na... yung ano nyo, TAMP. Void po yung void. Opo, sir. Pero sir, kapag natag po kami as top, TOP po, top taxpayer, required po lahat ng expenses ba namin, sir, na mag-withhold? Hindi, madam. Tingnan po natin dito, madam. Ulit. Okay. Okay po. Thank you po, sir. Sige po. Thank you, sir. Ito, madam. Ayan. Magwi-withhold lang daw kayo kapag may single purchase na 10,000. Single purchase, ha? Or regular supplier na may at least 6 transaction regardless of the amount. So, dalawang suppliers lang, madam, ang kinakaltasan ng 1% or 2% ang top withholding agent. Casual supplier na may single purchase of 10,000. Or regular supplier na may at least 6 transaction regardless of the amount during the year. So, kung hindi siya casual supplier, hindi siya regular supplier, wala kayong ikakaltas na 1% at 2%. Opo, sir. Sige po. Thank you po, sir. So, naman pamasahe, magkano yung pamasahe natin? 10,000 ba? Hindi. Opo, sir. So, Kaya sir, mga bus fare, ganun po, tricycle fare, hindi naman po regular. Iba, yun din po kasi ang nilalaban din po namin, sir, sa RDO, sir. Sinasabi po kasi, sir, na required po dapat po kami. Regardless sa amount, sir, required po kaming withhold po, sir, ng 1%, 2% po sa lahat po ng expenses po namin, sir. Regardless po sa amount, sir. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi nyo pwede pagkatiwalaan at hindi nyo dapat pagkatiwalaan yung sinasabi sa inyo ng examiner. Kasi ang examiner, kalaban natin yun sa sports game natin, sports game or tax audit. Ang trabaho niya ng BIR examiner or revenue officer, collect taxes, fees, and penalties from us. Trabaho natin taxpayer to protest. So hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yun, madam. Eto, madam, ayan na po, sabi, hindi po galing sa akin yan. Hindi po galing sa amin sa ATC. Galing po mismo niya sa BIR Commissioner under po ng RR31 2020. Regular supplier lang, tsaka casual supplier. Okay na po? Opo, sir. Opo, thank you, sir. Thank you po. So, yung binanggit nila sa inyo na TAMP doon sa assessment sa inyo, Top Taxpayer Account Management Program, as legal basis for the withholding tax natin, void po yun. Kasi nga, hindi naman po top withholding agent ang TAMP under po ng RR31 2020, hindi selection criteria ang TAMP or TAMP natin. So, void yun, walang legal basis. Under Section 228, the income tax assessment arising from that audit finding is also void. Opo, sir. Thank you po, sir. Opo, copy po. Thank you po.